Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Ano Naku po ba po. ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi Sarap murahin. Munti ka ko na mamura. Buti hindi ko namura. Dali, mumurahin ko lang ha. Sandali lang. Hindi na ako magmamay. At least di nyo narinig. Ay, nako. Hulaan ninyo kung ano yung sinabi ko. Sige nga, hulaan nyo. Kasi, ano daw ba alam ni Senator Amy? Wala ka pa nga nun eh. Sila nag-uusap. Kayo sasali ka, tapos sasabihin mo, anong alam niya? Grabe, tama nito ni Claire Castro. Hindi siya kasali, hindi siya kamag-anak, hindi siya part ng team. Bagong salta ka lang, as if nagmamagaling ka na ngayon na ikaw ang may alam. Gamit anya ang pondo ng bayan para sa pamumulitika. ito ang mahirap sa hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan. The brain that doesn't feed itself. Huwag ka na, mag-i-English ka ba? Mali-mali nga English mo. Ang sakit sa ulo nitong Alam mo, akala ko nun si Leni Robredo na ang pinakatang. May dumaig pa pala kay Leni Robredo. English ka pa, quote ka pa ng quote. Yung ang interview mo na mali-maling English Hindi ko alam paano ka naging abogado. Loko-loko na. Mukhang bumaligtad na ang sariling script ng kampo nila labang kay Pangulong Vice President Sara Duterte. Ay, nako. Dahil matapos niyang pasabugin ni Madriaga ang akusasyon tungkol sa umano'y term sharing, mismong Malacanang na ang tumanggi rito at sinabing walang personal na kaalaman si Marcos. Nako. Sa ganitong usapan, naku po, ay talagang tila lalong lumalabo ang kanilang akusasyon kay VP Sara Duterte. Kung ganito ang nangyayari, sino ngayon ang niloloko ni Madriaga? Walang iba kung hindi kayo, mga taong bayan. Pero ang tanong, sino ang nasa likod ni Madriaga? Yo! Dahil hindi pa man nagsisimula ang buong laban, sarili nilang kwentong unang bumibigay. Kaya sa episode nito, mga kababayan, pag-usapan natin kung bakit palpak ang script ni Madriaga at bakit hindi nagtutugma ang kanilang kampo, yung kanilang mismong kampo, sali-saliwa ang mga script, ika nga. At bakit mas lalong lumalabas na may malaking kalokohan sa likod ng mga paratang na ito. At sa bandang dulo, ikikwento ko sa inyo kung ano ang tila nangyayari sa likod ng impeachment at sa likod ng politika dahil meron nagsasabi tila mapapalitan na ang speaker dahil itong speaker daw di umano ngayon na si D ay hindi naman talaga siya ang tunay na speaker, puppet speaker lang daw siya. Ang tunay na speaker daw ay itong anak ni Marcos at nagkakaroon na ng girian sa loob ng kamera. Yan ang ayon sa aking source, tila mapapalitan na ang speaker at meron ng papalit na kung saan ay ito ay tutol na sa impeachment ni BP Sara Duterte dahil panahon na daw para sumipsip kay BP Sara Duterte. Ayun! Sinasabi ko naman di ba? Pagka ganyan na, wala na. Tawag nga nila sa Pangulo ngayon ay lame duck.
Pero mali sila doon. Hindi lame duck ang tawag kay Marcos. Alam mo ko ano? Jumping duck. Agoy! Yung ba jumping kasi? Sino? Hinahamon ko kayo. Sino? Pero yung jumping jack niya, hindi dumidikit yung kamay. Sino? Parang tanga lang o parang sabog lang? Ano sa tingin ninyo? Sabi ko sa inyo pag wala talaga kayo sa katotohanan, yung script nyo magkalabo-labo. At natatawa ako doon sa mga mga bayarang vlogger nila. Sa kampo ng mga tanso, yung mga bayarang tanso na vlogger, tuwan-tuwa sila sa palpak na script ni Madriaga. Kesyo wala daw si Pangulong Vice President Sara Duterte maibubuga, wala daw siya maisasagot. Paano ka sasagot sa isang malaking katangahan? Hindi di ba? Kung iisipin mo na mabuti, hindi ka makikipag-argue sa taong tanga. Hindi ka makikipag-argue sa isang taong ilusyonado. Hindi ka makikipag-argue sa taong obsessed. Kasi hindi naman talaga magbabago ang sinasabi niyan dahil nga yan tao na yan nag-iimbento lang. Sa makatuwid mga kababayan, itong si Madriaga, halatang halata yung obsession niya kay BP Sara Duterte. Di ba naalala ninyo, nabanggit ito nung abogado na si Paulo Panelo na may kursunada lang itong si Madriaga kay BP Sara Duterte. Dikit siya ng dikit. Tapos ang kanilang pinaka-ebidensya na malapit daw si Madriaga ay yung selfie, yung tawag doon, yung pan sign na happy birthday. Yun daw ay malapit na. Alam nyo, sa dami-dami na nagpapapicture kay BP Sara Duterte, naturalmente, maraming hindi dyan kilala niya ng personal. Ako nga, ilang beses na nating nakausap si BP Sara Duterte, but I will never claim na ganun kami ni BP Sara Duterte. I will never do that. Even if may mga naikikwento na siya na hindi naman naikikwento pampubliko, I will never do that. You know why? Hindi naman porket nag-usap kayo, close na kayo. To the point na padadaanin pa sa'yo yung pera. Eto sabi ko nga, kung ako, magbibigay ako ng pera sa isang tao, na same lang ng opisina ko, na nag-uusap kami, hindi ko na padadaanin kung kani-kanino. Bakit? The more na maraming daanan ng pera, the more na mas delicates. Mas delikado. Di ba? Mas delikado na kumalat. Kung yung opisina katabi ko lang naman, ba't di ko naiabot ng diretsyo? Tama, mali. Sabi nga doon meron pang point doon na sabi ni Ombudsman Martires na kesyo parang malapit daw siya sa mga Duterte. Ang sagot ni Ombudsman, at inabutan daw siya ng pera ni Pangulong Duterte. Kung malapit pala ako kay Pangulong Duterte, bakit padadaanin pa sa'yo? Sino ka? Di ba? Kung malapit ako kay Pangulong Duterte, kung magbibigay man siya ng pera sa akin, patatawag lang ako niyan at aabot ko. At again, when you say big money, ako, I will not entrust that to kung kani-kanino lang. Kung ganun kalaki yung pera, aba, kahit ba sabihin natin itong empleyado ko to matagal na, hindi ko dyan padadaanin. Kung milyon-milyon na pinag-uusapan, idediretso ko. Bakit? Siguraduhin ko makarating sa kanya. Hindi biro ang mga binabanggit niyang presyo o pera. Diba? Kaya yung lohika ni Madriaga ay pangtanga lang.
sa taas ng antas ng katalinuhan, isang tunay na abogado, isang prosecutor, at si BP Sara din, abogado. Matalino ibig sabihin yan. Hindi pwedeng sabihin mo na bobo yan. Hindi lang po pagiging abogado ang pruweba na matalino si BP Sara at saka si Pangulong Duterte. Sila po'y humawak na syudad at maganda ang nangyari doon sa syudad nila hanggang ngayon. Ibig sabihin, magaling sila. Sa tindi ng talino nila, bakit nila ipagkakatiwala ang isang quote-unquote corruption, isang quote-unquote pera na malaki na hindi dumaan sa legal na paraan? Kasi yun na sinasabi ni Madriaga eh. Bakit ko pa dadaanin kung kani-kanino? Especially sinasabi niya na ito ay korupsyon o hindi maipaliwanag kung saan ang gagaling, hindi ko pa dadaanin sa kanya yan. Maari pa siguro kay Bongo. Kuwari si Pangulong Duterte. Doon talaga sa katiwala. Milyones eh. Di ba? Bakit sa kanya? Anak ka ng tutsang kalabaw. Bakit sa kanya? Tapos, ano ba siya? Anong kanukulan niya? Hindi nga naka-ano yan ng bar. Hindi nga pumasa ng bar. Hindi nga ata nag-bar yan. Di ba? Pangalawa, hindi lang siya hindi nag-bar. Ano yan? Hindi nga pulis yan eh. Hindi nga organic yan eh. Security guard lang yan eh. Para bagang hindi ko nilalanglang yun ha. Pero iba kasi siyempre yung naandun ka, dumaan ka sa training talaga ng military o di kaya ng kapulisan. Hindi nga ho siya ganun eh. Tapos sa'yo ko'y kakatiwala yung pera. Bobo ka. At ngayon nga, mga kababayan, mantakin mo, meron siyang kwento, aligasyon, na naandun daw siya, ganun siya ka-special. Grabe, ako talaga, minsan napapaisip ako eh. It's either sabog itong mama na ito, o baka naman talagang ilusyonado, talagang may tama. Kasi may ganyan tao yung may tama, yung sinungaling siya na hindi niya na matanto o sabihin hindi niya alam na siya ay nagsisinungaling. Ganun kasira ang ulo. O di kaya talagang may matinding kapalit yung paninira niyang ginagawa niya kay BP Sara Duterte. Kayo mga kababayan, alin dun sa tatlo? Sabog siya? Bangag siya? Kaya ganyan siya? O pangalawa, nag-hallucinate siya? Nalunod na siya sa sarili niyang kasinungalinga at obsession dito kay BP Sara Duterte? O baka naman binayaran siya ng dating senador? Kilala nyo na yun, yung asong ulul. Diba? Na dumadalaw daw sa kanya. Oh. Ito kasi may kwento siya. Ito kasi siste, mga kababayan. Mga banateros. May aligasyon siya na di umano daw si Marcos, si Pangulong Duterte, at saka si BP Sara Duterte, nag-usap-usap no na kesyo bababa daw sa posisyon si Marcos sa 2025. Yun ang kasunduan. Ibig sabihin ng kasunduan, Marcos agreed. Marcos is part of that story. Ang problema, ladies and gentlemen, tinanggi ni Marcos. Ibig sabihin, nagsinungaling si Madriaga. Kasi, sabi ko nga saan ngayon lulugar kayong mga bayarang vlogger? Kasi di natin alam kung sino nagbabayad dito sa mga vlogger ni Marcos Si Marcos ba? Si Lisa Marcos ba? Under ba ng Office of the President? Under ba kay Yussi Claire Castro? O kay Romualdez? Paano yan? Inakusahan si Marcos nakikipagkuntsabahan kay Presidente Duterte. Nakikipagkuntsabahan daw. And that's a serious offense. Mantakin mo makikipagkuntsabahan ka na term sharing. Oh. Kaya nga dito, may naaamoy ako. Mamaya kikwento ko yung naaamoy ko.
tila naglalaglagan na si Romualdez at si Marcos. Yung kanyang mga bataan na congressman, yung mga bata ni Romualdez, na inuutusan niya para banatan ng matindi si VP Sara Duterte, ay tila nilalaglag na mismo si Marcos dahil dinamay siya sa kwento. Pero si Marcos, nilaglag din si Romualdez. Bakit? Tinanggi niya eh. Para niya sinasabing kalokohan, katarantaduhan yan. O, pakinggan na ho natin ha. Itinanggi ng Malacanang at ni Senadora Amy Marcos ang umunoy Nako. Marcos-Duterte Term Sharing Agreement na isiniwalat ni Ramil Madriaga. Bumwelta rin ang palasyo sa sinabi ng bise na pumalya ang gobyernong tugunan ang pangangailangan ng publiko sa gitna ng oil crisis. Nakatutok si Ivan Mayrina. You swear to tell the truth? Nagulat daw si Pangulong Bongbong Marcos sa isiniwalat ni Ramil Madriaga sa House Justice Paano kaya nagulat si Marcos? Alam ko kung paano. Alam ko paano? Nagulat siya. Nag-jumping jack siya. Ganun siya nagulat. Hayop yan. Committee na may kasunduan sila ng mga Duterte na bababa siya sa pwesto sa taong 2025. Wala raw ganyang kasunduan. Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan. So, inaamin mo, sinungaling si Madriaga. Balubaluktot na script nyo. Gani-gani rin na, oh. Oh, gani-gani rin na. Tangina. Para mo na sinabing, sinungaling niya si Madriaga. Di ba? So, alin pa sa mga sinabi ni Madriaga ng kasinungalingan? Tangina, tanga nga. Ay, sorry. Sorry naman, pasensya na. Huwag na daw ako magmura, sabi ng tatay ko. Sorry naman. Yung tanga, hindi mura yun. Di ba? Kasi ang tanga nila, ang tanga-tanga po nila, sobrang tanga nila. Ngayon, paano ninyo babawiin yan? Magkaiba kayo ng kwento. So ngayon, sinungaling talaga si Madriaga. At tatapusin ang termino. Did you get a reaction from him on that particular point? Siya po ay nagulat. Ganun. Dahil hindi Nagulat po ako. ganun ang Pangulo. May bersyon din ng kwento si Senador Amy Marcos para kontrahin ang testimonya ni Ramil Madriaga. Mayo taong 2021 pa lang nag-uusap na silang tatlo at talaga itinutulak daw nilang si VP Sara ang tumakbo bilang presidente. Giit niya, wala na pag-usapang term sharing sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara noong panahon ng kampanya. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, nako, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP. Ako, mayor na. November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid. No to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? Wala raw alam si Patay dating kayo Pangulo dyan. Rodrigo Duterte sa usaping ito, lalo't may sariling kandidato ang PDP laban. Malabo rin anya ang kwento ng Madriaga na November 21 nabuo ang BBM Sara tandem. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Ano Naku po ba ang po. kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi Sarap murahin. Munti ka ko na mamura. Buti, hindi ko namura. Dali, mumurahin ko lang ha. Sandali lang. Hindi na ako magmamay.
At least di nyo narinig. Ay, nako. Hulaan ninyo kung ano yung sinabi ko. Sige nga, hulaan nyo. Kasi, ano daw ba alam ni Senator Amy? Wala ka pa nga nun eh. Sila nag-uusap. Ngayon sasali ka, tapos sasabihin mo, anong alam niya? Grabe, tama nito ni Claire Castro. Hindi siya kasali, hindi siya kamag-anak, hindi siya part ng team. Bagong salta ka lang, as if nagmamagaling ka na ngayon na ikaw ang may alam. Sorry Ayan hindi na ako nagbumura Hindi na ako nagbumura. Okay? Wala na kayong naririnig na mura. Okay, okay? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon kung ano ang katotohanan at kung anong kasinungalingan. Hindi naman nabago ayon sa palasyo ang sinabi ni Madriaga na may banta sa buhay ng Pangulo o ang pagsabotahe sa kanyang administrasyon bilang bahagi ng plano sakaling hindi matupad ang kasunduang term sharing. Ipinauubaya na ito ng palasyo sa NBI. Pinalaga naman ng palasyo ang pahayag ng bise kung saan sinabi niyang bigo ang pamahalaan na tugunan ng pangangailangan ng publiko sa gitna ng kasalukuyang price crisis sa langis ay dahil ginagamit niya ang pondo ng bayan para sa pamumulitika. Ito ang mahirap sa hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan. The brain that doesn't feed itself. Huwag ka na, mag-i-English ka pa, mali-mali nga English mo. Ang sakit sa ulo nitong Alam mo, akala ko nun si Leni Robredo na ang pinakatang. May dumaig pa pala kay Leni Robredo. English ka pa, quote ka pa ng quote, yung ang interview mo na mali-maling English Hindi ko alam paano ka naging abogado. Kasi alam mo sabi sa akin, kaya ako dapat mag-aabogado talaga ako nung bata ako kasi sabi ng tatay ko mag-abogado daw ako. Ang problema, I'm not used to that English You know, because I live in the streets of, buti ako na sabihin. I live in the street of Fairview. And therefore, I cannot fathom the knowledge of English. Kaya hindi ako tumuli sa pag-abogado Ikaw! Nakita mo ba interview mo? Nagmukha kang dinaig ka pa ng elementary? It's itself. Ilang Kayo oras... mag-i-English ka pa? Sagwa! Ang sagwa, ate. Sa totoo lang, ang sagwa. po tayong nasa press briefing kahapon matapos ang Uplift Committee meeting. Halos 2 oras tayong nagkaroon ng diskusyon kung ano ang tulong ng gobyerno, ano ang maaari pang ibigay na benefits sa ating mga kababayan. Huwag niya pong ipahid ang mga issue ng accountability and transparency dahil may sarili po siyang issue ngayon na dapat niyang kaharapin. Patuloy naman naninindigan ng palasyo na wala nang dapat patunayan ng Pangulo sa panawagang maglabas siya ng medical record. Hindi po kinakailangan at kailangan sapilitang magbigay ang isang Pangulo ng kanyang medical records. Kung puro chismis lang po ang pagbabasehan ninyo at guni-guni lamang at wala kayong anumang basihan, sa tingin po natin ang Supreme Court ay hindi naman po babalik na rin ang ganitong klaseng jurisprudence. Sinagot din ng palasyo ang hirit ni Cavite Representative Kiko Barzaga na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nagpakulong sa kanya. Alam naman natin kung sino ang nagdemanda kay Congressman Kiko Barzaga. Alam din naman niya kung sino ang nagdemanda sa kanya. At alam din naman niya kung kailan siya humingi ng apologies dahil sa kanyang ginawa. Hindi ito makakaila. So paano niya masasabi na ang Pangulo ang nagpakulong sa kanya? Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Ay nako, obvious naman
Obvious naman. Huwag na tayong... Ito, pakinggan natin no sinabi ni Senator Amy, yung buong kwento. Huyo, Madriaga. Sinungaling ka, Madriaga. Naku, hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Nako. Ako, bilang senador at kapatid ni Bonget, 10 ng mga tunay na nakakaalam ng pangyayari ay may moral na pananagutan na pabulaan at itama ang nakakasukang kasinungalingan ni Madriaga. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga, at hindi ako papayag na gamitin mo at ng mga kasamahan mo ang oras, ang espasyo, ang Espasyo? dignidad ng kahit na anong opisina o sangay ng gobyerno. Isasalaysay ko ang mga pangyayari noong 2021. Yan, ang yan. tunay na pagbuo ng unit team. Yan, yan. Nagtatanong, maraming naghahaka-haka. Higit sa lahat, may nagsisinungaling dyan sa Kongreso. Yan. So, Pakinggan natin. unang-una, no such thing as yung mga term, ano ba yan? Paghahati ng term, ano ba yun? Sinabi Term sharing. na meron daw alyansa and magte-term sharing. Nako, talaga naman kasinungalingan yan. Okay, na next slide na tayo. Ang unang pagtitipon at pag-uusap tungkol sa vice presidency noong May 29, 2 days before the birthday of our VP then. Nag-lunch date kami sa Primus Bistro sa Davao. Naalala ko pa kasi bago eh. Tapos, first time na nag-usap ng matagal-tagal si Bongbong at si Inday Sara. Tapos nag-greet kami at syempre nagpahaging kami na kung maaari si Bongbong na ang maging VP ni Inday Sara. Kasi alam naman natin na mamayagpag sa lahat ng survey si VP noon, Mayor Inday siya, bilang presidential bet. Ika nga, walk-over sana. Kasi nakaupo pa yung tatay niya at napaka-popular niya mismo. Ngunit noong August 5, maaalala ninyo, sinabi ng PDP Laban, ine-endorso si Bongo and Rodrigo Duterte as VP. Yun ang official statement. Pero ang walang hiyang Madriaga na yan, ang sabi a few months before November 21, nakumbinsi ni Bongbong si PRRD na si Inday ang maging VP sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan ang pinagsasabi niyan. Maliwanag na ang PDP may sariling lakad, may sariling mga kandidato, hinding-hindi si Bongbong. Nag-umpisa kami Kasi nga 'di ba naalala niyo yan? Ako involved tayo diyan eh. Talagang hindi po ako nakikialam sa sa desisyon o whatsoever. Pero talagang alam ko 'yan kasi nung time na yan yung madalas tayong 'di ba nakikita niyo naman yung mga picture ko eh. Na madalas po tayo naiimbitahan ni Pangulong Duterte sa Malacanang noon at tinatanong niya ako ano ba ang sentimento ng mga netizen. Nakikita nyo naman din po yan na nanonood si Pangulong Duterte sa ating vlog at talagang tinatanong niya ano ba yung mga nadidinig mo. At sinasabi ko talaga sa kanya na si VP Sara Duterte ang presidente at tinanong ko pa nga siya noon kasi ayaw talaga ni VP Sara Duterte. Tinanong ko sa kanya yon. Mr. President, would you really consider supporting Marcos that time? Alam mo talagang ang dami niya sa akin sinabi na wala akong karapatang sabihin dito. Pero eventually, sinabi niya na rin eh. Tulad nung ilang beses nagpunta sa Malacanang niya si Marcos at saka yung asawa niya para humingi ng posisyon. Ang dami nila sinabi nun. Meron pa, more than that. Meron pa silang sinabi na pumupuntang toot sa Malacanang. Oo. Pero ayaw niya talaga kay Marcos. Ever since, ayaw niya. Marami nang pumipilit sa kanya nun. Na okay na yan, maganda yan. Na
Solid North, solid South, pag pinagsama mo, malakas yan. At sabi nga niya, para hindi talaga mapunta sa mga dilawan o pinklawan ang gobyerno. Pero never talaga, ayaw niya talaga. Sobrang ayaw niya kay Marcos. Kaya ito sinasabi ni Madriaga, napaka-imposible. Bigan niya, pati Hindi po siya pumayag sa unit team. Sino nagsabing pumayag siya sa unit team? Ay, hindi siya pumayag. Nanahimik lang siya. Alam mo, ang tunay na istoryahe niyan, istoryahe kita ha. Ayaw niya ng kasi, eto, medyo kwento lang. Pasensya na, Senator Bongo ha. Medyo bibitaw ako dito, magbibitaw ako ng matindi dito. Ang ginawa ni PRRD, pinatakbo niya si Bongo. 'Di ba? Siya na yung kandidato. Tapos, si Bongbong at saka si Sara sa unit team. Sabi ni Pangulong Duterte nun, sa harapan ko, sa harapan ng ilang malalapit sa kanya. Sabi niya, itodo mo na yan. Akong bahala. Akong bahala kay Marcos. Kaya mong talunin yun. Yan ang, eto, hindi po sa akin ang galing ito ha. Talagang narinig ko yun. Tapos, alam mo sabi ni Bongo, ayoko kasi mag-aaway kayo ng anak mo. Yan ang sinabi niya. Uurong na lang ako kasi mag-aaway kayo ng anak mo. Kasi habang binibira mo si Bongbong, tatamaan si Sara. Yan ang sabi ni Bongo. At ayokong ako maging dahilan ng away nyo na mag-ama. Alam mo, in front of me, in front of some people, politicians, sinabun niya si Bongo. At sinabi niya, wag mo nang pinakikialaman yung relasyon ko at magkaiba kami ng anak ko. Politika ito. Wag mong iniisip yun. Mag-concentrate ka sa pagiging pangulo. Pero dahil nga, iba ang personalidad ni Bongo, hindi confrontational si Bongo umatras siya. At kaya ipinalit si Bato. Ganon ang talagang nangyari. Dahil ayaw talaga ni Duterte si BBM. Kaya imposible yung sinasabi ng reporter. Misleading ka Your Honor, I object. Misleading. Hindi sinabi ni Pangulong Duterte, gusto ko na unit team. Alam mo nangyari na lang nun? Para hindi magulo at hindi masira yung relasyon ni Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte, tumahimik na lang si Pangulong Duterte. Hindi niya na dinerecho-diretso yung banat niya. Kasi kung maalala ninyo, unang araw na nag-file si Vice President Sara Duterte na bilang Vice Presidente si Bongbong Marcos, kagabihan, sa akin lang siya nagpa-interview. At off-cam, masama talaga ang loob niya kay Marcos. Feeling niya talaga nilinlang. At pinilit nila si BP Sara Duterte na tumakbong BP para manalo si Marcos. As a matter of fact, that interview should not be, i-google nyo, should not be about Bongbong Marcos. That interview supposed to be yung kasinungalingan ni Thinking Pinoy na sinasabi niya na para bagang kinokontrol ni Bongo si Pangulong Duterte kasi tatawa-tawa si Pangulong Duterte nung humarap sa COMELEC. At para mapasinungalingan na kinokontrol ni Bongo si Pangulong Duterte, nagpa-interview siya. Madaling araw yun. At ako yung nag-interview at alam ko yun. Nag-uusap kami offline. Pero, nung sabi ko, okay, Mr. President, record ko na po, okay, record. Magandang araw, na ako. Tapos, nagulat ako dahil binira niya
si BBM doon sa interview ko. Doon niya sinabing addict, doon niya sinabing spoiled brat. Doon siya nagsalita. Kung maalala niyo yun. After nun, hindi live yun recorded yun. Pagka-stop ko, inulit ko pa, Mr. President, are you sure ilalabas ko ito? Tinanong ko si Bongo nun, Sir, ilalabas ko ba ito? Kasi dito magsisimula ang gera. Gera to. Pag inilabas ko to, that's the first time na sinabi ni Pangulong Duterte na spoiled brat, may baggage si Marcos. Dun sa interview na yun. At sabi niya, oo, ilabas mo yan. Ano naman ako? Sino naman ako para hindi ko ilabas yun? So nilabas ko. At doon nagsimula yung gera na ayaw niya si Bongbong Marcos talaga. Kaya lang, ang nangyari nun, eto totoong nangyari bawat banat ni Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos, ang sumasalag, anak niya. Alam nyo naman, si Pangulong Duterte, if there is one weakness ni Pangulong Duterte, walang iba kung hindi si BP Sara Duterte. Mahal na mahal niya si BP Sara Duterte. Sobrang mahal niya yan. As in, ano niya yan, talagang mahal na mahal niya talaga yan. Lahat tayo meron tayong kryptonite na tinatawag yung weakness natin. Si Pangulong Duterte, yan ang pinakamatapang na lahat. Sa lahat, matapang yan. Except kay BP Sara Duterte. Malambot ang puso niya kay BP Sara Duterte. Kaya nung sinasalag ni BP Sara Duterte ang lahat ng banat ni Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos, tumahimik si Pangulong Duterte. Actually, malamang sa malamang, alam din ni Vice President Sara Duterte ang weakness ng tatay niya, kaya siya ang sumasalag. That's the truth. Sinalag niya yun. Yan ang tunay na istorya. Kaya katarantaduhan, sorry misleading yung tanong nung media. Misleading. Kasi hindi naman niya gusto Senator Bongo, pati sa kanyang ES, nakisuyo rin kami kay Pastor Kibuloy na awatin na lamang kasi katandem na ng anak niya, kawawa naman. Pumayag naman si Presidente Duterte. Pero wala na siyang magawa by then, wala na mga kasunduan, term sharing na kalokohan. Tapos ni. Po. Isa rin sa na-mention ni Madriaga, yun daw confidential fund ni BP Sara, hindi in 11 days but in 24 hours na 18 hours, di ba? How do you find that statement? Di ko alam, tulad ng sinabi ko, talagang hindi ko naman pinakinggan ng buo, nabalita lang sa akin na binanggit ako. Hindi ko pa nakikita yung iba niyang sinabi. So wala kayong prejudgment sa kanyang credibility, doon lang Doon lang talaga, doon sa tungkol sa akin. Kasi klarong-klaro talaga sa akin. Ang liwa-liwanag, Nahanap ko pa yung telepono, andito pa yung mga survey na tira-tira. Naku, talaga naman. Babalik ta rin niya lahat yan. So you're appealing to PBBM na sana kung hindi siyang nasa likod nito, itama niya yung kasinungalingan na yun ni Madriaga. Oo, kasi magkasama kami. Alam niya yung totoo. Are you expecting him to say something about that, ma'am? Sana. Ayun, sana. Ang problema, ewan ko Miss Senator Amy, yung kapatid mo, talagang mahinang nilalang. That's the truth. Mahinang nilalang yung kapatid mo. Yung kapatid mo talagang mukhang hindi niya gagawin yan kasi yung talagang banatan si Madriaga, yung direct, una-una hindi confrontational si Marcos. Pangalawa, talagang weak siya. So kaya nga siya nag-hire ng anti-Claire kasi weak siya. Need niya ng isang parang tagapagtanggol, tagabanat para sa kanya kasi nga mahinang nilalang siya. Pero ang problema ngayon,
tila nasisira yung script nila. Di ba? Panoorin nyo pa ito ha, yung mga baloktot na script ni Madriaga. Kaugnay sa mga aligasyon kay Vice President Sara Duterte nang nagpakilalang dating aide umano niya na si Ramil Madriaga, makapanayan po natin ang abogado ni VP Sara na si Atty. Salvador Paulo Panelo Jr. Magandang umaga po, Atty. Panelo. Magandang umaga, Igan, at sa mga tagapanood nyo. Sa proceedings, kahapon naglabas ang mga video at litrato si Madriaga na kasama niya si VP Duterte. Patunay raw na magkakilala sila. Hindi pa ba sapat yun, Atty.? Hindi. Actually, Igan, kami nga ho ang nag-supply ng mga litrato na yon. Doon sa perjury complaint pa lamang, inunahan na po namin siya para mapaliwanag na yung mga ganong klaseng litrato, hindi po yun pwede maging pruweba na magkakilala sila. Bakit? Kasi puro sa kampanya po yung pinakita niya at kunyari, isahin na po natin yung... Alam mo, kung maaalala ninyo, 2016, diyan mahilig si Vice President Sara Duterte. Before pa data, ewan ko kung 2022 ito eh. Naalala ninyo, siya rin yung nangampanya sa tatay niya. Ayaw nilang tumakbo. Silang lahat ayaw patakbuhin si Pangulong Duterte bilang presidente. Magkakapatid. Yan ang sinabi ni Baste. Pero nung wala na, simula na yung kampanya, no choice. Kaya nga yung kapatid niya, di ba, nagpakalbo pa si Inday noon. At talagang siya yung gumawa pa ng, anong tawag dun, yung bus na nag-iikot. Siya talaga yung pumupukpok, tumutulong sa kampanya. Ibig sabihin, pagdating sa kampanya, aktibo yan si VP Sara Duterte. Kaya no doubt, itong 2022 campaign, magiging aktibo yan. Lalo na kung sarili niya na yung kinakampanya niya. At marami talagang grupo, kita nyo naman yung nangyaring last PDP na na parang samahan. Hindi PDP lang yun. Maraming grupo yun. Marami doon, Inday Sara for ganito, Sara Duterte for ganyan. At yan, na-establish na yan noon pa, way before. Ganyan talaga si VP Sara Duterte. At ano siya sa tao, hands-on siya. Siya talaga yung kumakausap sa mga tao. Kaya nga yung kalokohan ni Madriaga na porket may video, maniwala ko kayo sa hindi. Marami yung, hindi lang ako napapasama. Dahil po, naalala nyo yung nag-zoom sila. Sila yun. Kasi usually, umaga. Kaya hindi ako napapasama, umaga kasi. O kaya umaga ina-announce, tapos sa tanghali, alam nyo naman ako, panggabi ako eh. Panggabi ko nagigising, tapos busy na ako sa gabi. Kaya hindi ako naaano dyan. Pero laging may ganyan. Kasi gusto ni VP Sara Duterte marinig yung mga tao. Akala kasi nung iba na para bagang nagbibigay siya ng instruction. Hindi, marunong makinig si VP Sara Duterte sa mga hinaing ng tao. Nonsense kung darating pa si VP Sara Duterte. Hindi katulad ng sinasabi ng mga bayarang media at saka mga bayarang vlogger ng palasyo na takot daw si VP Sara Duterte. Mga tanga. Walang sense kasi bawal naman tanungin si Madriaga. Bawal tanungin yung iba pang resource person na ihaharap nila. Again, this has nothing to do with the impeachment. Wala masasaysay itong ginagawa ng Kamara. Walang saysay. Kasi alam natin, luto na yan eh. Alam mo, maniwala kayo sa hindi. Itong turo sa akin sa negosasyon. Nakalimutan ko na sinong mentor ko ang nagturo sa akin ito eh. Don't negotiate with the person na sarado na isip. Bakit kapag makikipag-negotiate, makikipagtalo ka pa doon sa taong sarado na isip? You're just wasting your time and wasting your money. Why? Time is money. Ibig sabihin nun, yung oras mong yon, pera yan eh. Kung ano man pinag-aksean mo, pera katumbas niyan. So wag mo nang i-waste yung time mo sa taong hindi mo na mababago. Isip, talagang yan na yan. Fix na utak niyan. Ganyan na talaga yan. Pagdating sa negosasyon. Ganito rin dito.
Pag ang isang grupo, etong Kamara, fix naman na utak sa kanila eh. Na we want to impeach VP Sara Duterte, we will bring that to the plenary and hopefully to the Senate. Fix na sila. Bakit ka pa pupunta dyan? Useless piece of tae. Di ba? Useless. Kaya hindi na kailangan pumunta ni VP Sara dyan. Bababuyin lang siya optics tapos hindi siya pagsasalitain.